So mga tol, nag-celebrate po ng simpleng birthday si Floyd Mayweather Jr. sa bahay niya. Makikita mga tol na cake lang po ang nasa lamesa ni Mayweather. Kasama po niya ang kanyang apo na nag-blow ng candle. So may mensahe po ang ating pambansang kamao legend Manny Pacquiao sa birthday ni Mayweather. Sinabi ni Manny Pacquiao, wishing him more birthdays to come. Bless him and protect him always. And of course, enjoying his life right now. So nag-flex nga din po ng katawan si Mayweather mga tol sa edad niyang 49. Makikita na maganda pa rin yung pangangatawan ng Mayweather kahit na may edad na ito. Magbabago pa po yan kapag naglaban na sila ni Manny Pacquiao sa September. So hindi pa tukoy mga tol kung saan timbang sila maglalaban ni Manny Pacquiao, pero malamang yan sa welterweight division yan. Sinabi naman ni Manny Pacquiao na parehas daw silang may exhibition fight ni Mayweather. Okay nga daw yun, para kondisyon daw silang dalawa kapag naglaban na sila sa September. Excited na nga si Manny Pacquiao, may chance daw kasi makabawi siya kay Mayweather. Alam daw niya mag-i-improve daw ang strategy niya ngayon kay Mayweather. Ngayon na daw ang moment para mapatunayan niya. May chance na daw na ma-redeem yung pangalan niya. Sa una po kasing naging laban nila mga tol, talo si Manny Pacquiao. Pero para kay Manny Pacquiao, siya yung panalo. Kung CompuBox nga daw yung pag-uusapan, mas marami daw siyang naipatama. Wala din daw mababago sa team niya. Yun pa rin daw. Kailangan lang daw niya ng motivation. Nandyan daw yung pamilya niya na nagbibigay sa kanya ng motivation. Samantala, sinabi naman po ng batikang sports analyst natin dito sa Pinas na si Atty. Ed Tolentino na kaya daw pumulag si Mayweather kay Manny Pacquiao dahil namumblema daw itong si Mayweather sa pera. Marami daw kasi itong pinagkakautangan. Ang paglaban daw kay Manny Pacquiao, magbibigay daw kay Mayweather ng limpak-limpak na pera. Kaya pumayag daw itong lumaban at bebenta pa rin daw yung rematch na yan dahil nakataya daw dyan yung undefeated record ni Mayweather, yung pinagmamalaki niyang 50-0. Kaso matanda na daw yung dalawa, baka daw between rounds, sandamukal na Epicasin oil ang ipahid sa kanilang katawan. Wala din daw belt na nakataya sa laban na yan, pero wag na daw tayo magtataka. Baka daw may organization na mag-create ng special belt sa laban na yan. Sa kabilang banda naman mga tol, tatay ni Devin Haney na si Bill Haney, nag-warning kay Ryan Garcia. Sinabi ni Bill Haney na hindi daw makakatakbo si Ryan at hindi daw ito makakapagtago. Pababagsakin daw ng anak niyang si Devin Haney si Ryan Garcia sa round 5. Sa ibang banda naman mga tol, Virgil Ortiz, sinabing tatalunin umano niya si Ryan Garcia. Naglaban na nga daw sila ni Ryan Garcia sa amateur taong 2009. 11 years old daw sila noon. Sinabihan daw siya ni Ryan Garcia na wawasakin daw siya. Wala naman daw makakapagwasak ng 11 years old ka. So naglaban daw ulit sila taong 2014. Natalo daw siya ni Ryan Garcia sa score na 2-1. Pero anya, siya daw dapat yung panalo nun. Close fight daw yung laban. Pero ngayon, kapag naglaban daw sila ni Ryan Garcia, hindi daw magiging close fight yung laban nila. Tatalunin na daw niya itong si Ryan. We fought again in 2014, 2015. I lost a 2-1 decision that I thought I won. It was a close fight. I don't think it's a close fight today. Sa iba pang balita mga tol, nagbigay po ng opinion si WBC Super Welterweight World Champion Sebastian Fundora sa potensyal na laban ng Ryan Garcia versus Shakur Stevenson. Sa tingin nga daw ni Fundora mga tol, maaaring manalo daw si Ryan Garcia kay Shakur dahil malakas daw si Ryan. Pero masyadong matalino naman daw itong si Shakur. Hindi daw ito katulad ni Barrios na tatayo lang daw sa harap ni Ryan. Gagamitin daw ni Shakur yung skill, pagiging multi-division champion at pagiging Olympian. So lumalabas mga tol na parang pabor itong si Fundora kay Shakur. Ang iingatan lang kay Ryan, yung lakas nitong sumuntok.